Kamusta mga kalahing Pinoy? Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Pag-uusapan lang po natin itong isang crocs ng kamera. Parang nanggigigil ako ngayon dito nung nabasa ko yung kanyang pinagsasabi. Interview kasi siya. At parang ang sinasabi niya, si BP Sara pa ang may kasalanan kung bakit mainit na pinag-uusapan itong mga anomalya sa 2025 national budget. Parang ang sinasabi niya, kasalanan ito ni BP Sara. Kumbaga, iisipin mo sa taong ito, parang nasisiraan na ng bait Parang hindi na normal yung kanyang pag-iisip. Kasi napakalayo po ni BP Sara. Ano naman ang partisipasyon? Ano makinalaman ni BP Sara sa paggawa ng national budget o sa budget natin? Hindi naman siya member ng House of Representatives. Maging sa lower man o sa higher house yan. Wala pong kinalaman si BP Sara, pero parang sinisisi nitong crocs na ito. Pero nakita ko na, kumbaga huli ko na ang mga ginagawa ngayon ng mga congressman, yung mga tinatawag nating buhaya, at ang mga ginagawa ng DOJ, no? So yan po ang ating pag-uusapan, at meron lang po tayong ibabahagi na latest senatorial candidate o latest senatorial survey ng Oculum. Ito po yung top 25. So ibabahagi ko po sa inyo mamaya kung sino-sino po ang pumasok sa top 12 at hanggang sa top 25. So, umpisahan po natin dito kay Congressman Paulo Ortega. Ito po yung kanyang sinabi. Maikli lang po ito. Claims of blank entries. So, ang pinag-uusapan po ng mainit na issue ay itong mga blanco na inapprove ng Bicameral Conference Committee. At yan daw po ay illegal, no? So, ulitin natin. Claims of blank entries in budget aim to restore BP Sara's funds. Kaya nasabi ko na mukhang nasisiraan na ng bait itong taong to. Ang ibig niya sabihin dito, yung mga nagki-claim daw, mga nagre-reklamo dito po sa mga blankong item, sa mga blankong papel sa budget ng Pilipinas. Ang gusto daw ng mga ito ay para ma-restore ang pondo ng Office of the Vice President. Yan daw ang gusto, no? Kung iisipin natin, yung isa po na masasabi natin aktivista komunista na si Raul Manuel, nagki-claim din po nagre-reklamo rin po sa mga blankong papel. At sabi niya nga, meron siyang nakitang 12 blankong papel na niratified ng BICAM na yan. Ibig nyo sabihin, gusto ni Raul Manuel na maibalik ang budget ng OBP kasi binawasan po yan, no? So, ito po yung inirereklamo ng kampo ni Duterte, no? Pangulong Rodrigo Duterte at si Ungab, no? Ito po yung mga blankong papel kung saan idudulog ni Ungab sa Supreme Court para maipawalang bisa. Kapag napawalang bisa, pwedeng mag-reenacted budget tayo. Ibig sabihin, yung 2024 budget ang gagamitin natin, ang susundin natin. Kasi nung 2024 budget, ang Office of the Vice President, ang budget nila is 2 billion, no? Nung humiling sila, nag-propose sila ng budget for 2025 na 2 billion, di ba tinapyasan nga po yan ng 1.3, naging 700 million na lang. So, sinasabi nito ni Ortega, kaya raw may mga nagre-reklamong ganyan, para daw maibalik yung Office of the Vice President budget na 2 billion. Yan ang ibig niyang sabihin sabi ko nga, andyan si Raul Manuel, nagre-reklamo rin.
Andyan din po si Amy Marcos. Well, of course, baka magkaibigan pa sila ni VP Sara. Pero meron pong Ping Lacson na nag-iingay din tungkol po dito sa mga blankong papel. So, napakahirap paniwalaan ng sinasabi nito ni Congressman Ortega. Pero nahuli ko na sila eh. Andyan yung mga congressman, DOJ, etong si Ortega, yung Quadcom, or Twadcom, na ibalik na naman nila. At nag-contempt na naman sila dyan. Kinontempt uli si Grijaldo, si Wilkins yata, kinontempt din. Para Para makapag-create ng issue. Ganon din po ang ginagawa nito ni Ortega. Para makapag-create ng issue. Bakit? Bakit gusto nilang mag-create ng issue? Para mabaling yung atensyon ng mga tao dito. Ibig sabihin, Duterte pa rin ang masasama. So, binabaling nila. Propaganda. Yan po yung ginagawa ng mga congressman na ito. At kasama na rin po yung DOJ. Andyan si Remulla na pabalita, makikipag-coordinate, makikipag-usap sa ICC. ICC na naman. So, pag kailangan nilang ibalik yung ICC, kapag nabubugbog sila, kapag sila yung kumbaga nadedehado, ibabalik lang nila yung ICC. Samantalang si Remulla 2023 nandito yata yan ito DOJ Remulla to tell Solgen to stop engaging ICC after denial of appeal. Umapila kasi, alam nyo si Remulla, pumunta yan mismo sa headquarters ng ICC. Pumunta siya mismo para iapila at ipagtanggol na ang judicial system sa Pilipinas ay nagpa-function. Kaya hindi namin kailangan ng ICC. So, wag kayong manghimasok sa Pilipinas dahil wala kayong jurisdiction. Yan yung mga sinasabi ni Remulla. Nagpunta siya mismo sa headquarters ng ICC. At na-deny nga ito. Ito nga po yung balita, July 19, 2023, na Remulla to tell Solgen to stop engaging. Wag na raw makipag-usap sa ICC after denial of appeal. Yan yung mga ginawa niya noong 2023. O ngayon, 2025, makikipag-usap na siya. Pero, nakita ko na po yan. Huli ko na po sila. Gumagawa lang po sila ng issue. Para mabaling na naman sa Duterte ang, kumbaga, yung atensyon ng mga tao. Para matakpan yung kanilang issue. Nakikita nyo? So, ganyan palagi ang gagawin kapag mayroong issue na ibinabato sa kanila, ibabalik lang nila yung ICC. O, yan na naman ang pag-uusapan ICC. Kumbaga, kahit papano nakakatulong yan, pantapal. Pantapal sa mga ginagawa nilang katiwalian. Para at least, hindi man mabaling lahat ng atensyon, at least nakakatulong. Pero hindi na po yan pinapansin ng karamihang mamamayang Pilipino. Pati yung mga pagko-contempt diyan po sa Twadcom. Pati itong mga sinasabi ni Ortega, napakalayo sa katotohanan. Kung inyong iisipin, lahat po yan ay propaganda, lahat po yan para mapagtakpan yung issue sa 2025 budget kung saan billion, trillion ang pwedeng maging ang pwedeng makorap, ang pwedeng manakaw nila sa pera ng bayan. Yan po yung gusto nilang pagtakpan. Malinaw po na talagang nagki-create lang sila ng issue. At hindi po titigil yan. Mayroon pang mga susunod yan. Pero, ang naiisip nilang mga pantakip sa issue ay recycle. Twadcom pa rin. ICC pa rin. Wala nang iba. Wala na silang makita
na pwede nilang ipangbira o ipang atake sa mga Duterte. Wala na. Yung 125 million confidential fund, gas-gas na rin. Kaya dito po sa mainstream media, sa mga media, nakita ko po yung pagtutok nila dito po sa anomalya, sa mga ginawang kabulastugan ng mga members of House of Representatives and Senate. Yung ilan dyan, hindi naman lahat. Nakita ko po yung mainstream media talagang tinututukan po nila itong 2025 national budget. At dahil dyan, palakpakan po natin ang mainstream media. Kasi although marami sa mainstream media, mga anti-Duterte, talagang binabanatan si VP Sara Duterte. Pero sa pagkakataong ito, nagiging kaisa natin sila, no? Para umatake, o hindi naman umatake, pumuna, magreklamo dito sa administrasyon, sa gobyerno. Nagiging kakampi natin sila ngayon. Dahil dyan, talagang purihin. Pwedeng-pwede nating purihin ngayon ang mainstream media at palakpakan. Okay, ito naman po yung latest senatorial survey ng Oculum. Ginanap po ito December. So, January na po ngayon. January na na-release. Number 1, Erwin Tulfo. Ang taas 70.8%. Ang taas po ng lamang ni Senator Tulfo. Ni Erwin Tulfo. Number 2, Soto. Number 3, Tulfo pa rin. Si Ben Tulfo. Number 4, Bong Revilla. 5, Cayetano. Pia. Number 6, Pacquiao. 7, Bongo. Number 8, De La Rosa. Uy, magkasunod po. Si Bongo at si De La Rosa. Number 9, Binay. Number 10, Lacson. 11, Villar, Camille. Number 12, Revillame. Pasok po sa top 12. Si Willie Revillame. 13, Amy Marcos. Laglag na po sa top 12 si Amy Marcos. Dito po sa Oculum. 14, Lapid. 15, Onasan, Gringo. Number 16, Abalos. 17, Pangilinan, Francis Kiko. 18, Willie Ong. 19, Aquino. Bam Aquino yata to. 20, Tolentino, Francis. 21, Marcoleta. Uy, number 21 si Marcoleta. May pag-asa ba ito? May pag-asa pa ba? Meron siguro. Kasi 21. Tignan natin kung maiiba pa. 22, Salvador, Philip Salvador. 23, Singson, Chavit Singson. Wala na po si Singson. Wala na si Singson. Nag-withdraw na po ng kanyang kandidatura si Chavit Singson. 24, Bosita. 25, Bondok. Pumasok po si James Bondok. Number 25. Pero medyo malayo-layo. Ang medyo malapit lang po si Marcoleta tapos Salvador. 21, 22. Medyo kailangan sipagan pa ni Marcoleta at ni Philip Salvador. Ang wala po sa top 25 ay si Vic Rodriguez. So kailangan pang umikot. Dapat dito muna umikot yung mga kandidato nating mga Duterte. Dito muna, wag muna sa abroad kasi inuuna nila yung pag-ikot sa abroad. Dapat dito muna. Di po ba? Kasi sa abroad, konti lang ang makakasalamuha mong kandidato eh. So parang ihuli mo na yon, di ba? Dito na muna. Halimbawa, sa malalapit. Dapat araw-araw na silang lumilibot. Nakikita natin sa video sa Facebook ni Bongo. Masipag talaga si Bongo umikot. Bawal pa naman mangampanya ngayon. Pero
pwede na yung pre-campaigning. Kumbaga, bawal lang yung iboto niyo po ako. Pag kumamay ka, iboto, bawal po yun. Baka ma-technical ka doon. Mayroon pong panahon, February, March ataya o February, sa mga huling linggo ng February. Doon yata yung mag-uumpisa yung kampanya. Doon pwede ka ng mangampanya na iboto nyo po ako. Pwede ka nang maglagay ng tarpaulin na may nakalagay na vote, bongo, halimbawa, ganon. Kaya yung makikita nyo mga advertisement sa TV at mga anong tawag ba yung billboard, wala pang nakalagay na vote, di ba? Bawal pa po kasi yun. Merong panahon, may petsa na kung saan andun na yung umpisa ng kampanya. Doon pwede ka nang magsabi ng vote. Kunyari, vote bongo for senator. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. See you po next time. Bye-bye.